Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Isagani Abelia. Shoutout kay Ika Pablo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2476 hanggang 2480. Sa pagkahumaling na ito, muling dumating si Zimenchang sa lumang bahay ni Ranyi, at sa pagkakataong ito ay mas matigas ang ugali ni Zimenchang. Hindi na siya handang mag-aksaya ng oras. Ngayon, dapat niyang malaman ang balita ng Shengli Auctioneer, kung hindi, mamamatay sina Ranyi at Gejonglin. Nang makitang muling lumitaw si Simon Chang, hindi na nagulat si Ranyi dahil alam niyang mangyayari ito maya-maya. Ito ay isang oras lamang. Mr. Simon, kung nawalan ka ng isang bagay, tanggapin mo ito sa malayo, at umaasa na matubos ito. Magalang na sabi ni Ranyi kay Ziman Chang. Kung bukas ang pinto, maaari mong ipaalam sa mga tao anumang oras. Kung hindi ko makita ang may-ari ng Shengli ngayon, oras na para mamatay kayong dalawa. Si Simon Chang ay hindi nagsasalita ng walang kaparidakan. Direkta niyang ipinakita ang kanyang saloobin. Pagkatapos nito, tumingin si Simon Chang kay Ji Jonglin at nagpatuloy, dahil narito ako, hindi ako natatakot na pasanin ang anumang kahihinatnan, kaya hindi mo kailangang sabihin na ang mga walang kwentang banta ay walang silbi sa akin. Sa katunayan, pagkatapos na makita si Zimenchang, alam ni Gejonglin na kahit ano pa ang sabihin niya ngayon, wala itong silbi, dahil ang kanyang saloobin ay napakatatag. Paano matatakot si Zimenchang ng ilang salita? Higit pa rito, ang impluwensya ng pamilya Ge sa Imperial Court ay hindi kasing lakas ng impluwensya ng pamilya Ziman. Kahit na talagang patayin niya ang pamilya Ge, maipahayag lamang ni Emperor Zun ang ilang mga salita ng kawalang kasiyahan. Kahit na parusahan ni Emperor Zun ang pamilya Ziman, ano ang kahalagahan? Ang pamilya ni Ji ay kinopya. Ang pagpaparusa kay Zimenchang ay hindi mabubuhay muli sa pamilya ni Ji. Mr. Simon, to tell you the truth, gusto kang makita ng may-ari ng Holy Chestnut. I'll let someone inform you. Sabi ni Ranyi, gusto mo ba akong makita? Kumunat ang noo ni Simon Chang, hindi naintindihan ng ilan ang ibig sabihin. Kung tutuusin, halatang halata ang kanyang intensyon. Kung hindi nilayo ng lalaki na ibunyag kung saan niya nakuha si Shengli, ipapadala niya ang kanyang buhay sa kanya. Mr. Simon, hindi ko alam kung ano ang gusto niya. Pwede mo siyang tanungin pagdating niya. Nang hindi na hinintay na magtanong si Ziman Chang, binitawan ni Ranyi ang ideyang magtanong. Matapos tumanggo ang kalaban ay umalis na ang kanyang mga tauhan sa lumang bahay. Kung tutuusin, si Ziman Chang ang padre de pamilya, kaya napaka-generous niya at hindi niya hinayaang sundin ng mga tao ang mga tauhan ni Ranyi. Alam mo ba ang detalye ng lalaking ito? Tanong ni Ziman Chang kay Ranyi, para makilala siya ng maaga. Ang alam ko ay nanggaling siya sa lungsod ng Longyan. Ibinaba ni Ranyi ang kanyang ulo at sinabi, na may mahinang ngiti sa kanyang mga mata. Lungsod ng Longyan. Mas alam ni Ranyi ang nangyari sa lungsod ng Longyan noong nakaraan. Ang 3 tao sa Imperial Court ay malamang namamatay sa Longyan City, na humantong sa emperador na magpadala ng mga tao sa Longyan City sa pangalawang pagkakataon. Siyempre, ang atensyon ay isang aspeto din. Kung tutuusin, ang lakas niya talaga, kaya hindi namin maiwasang hindi pansinin. Bakit ito ang lungsod ng Longyan? Si Ziman Chang ay may pakiramdam ng pag-iisip sa kanyang puso, ngunit pagkatapos na tingnan ang malakas na lalaki sa Judengjing sa kanyang paligid, siya ay mas matatag.
Sa korte ng imperial, hindi kailanman natalo ang kanyang mga nasasakupan maliban sa ilalim ni Fei Lingsheng. Kahit na siya ay mula sa Longyan City, hindi niya naisip na ito ay nararapat na katakutin. Ang bahay tuluyan. Nang lumitaw ang mga tauhan ni Ranyi, sinabi niya kay Aaron na pupunta si Ziman Chang sa lumang bahay. Aaron narinig iyon, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang mahinang ngiti. Nag-aalala siya na hindi niya alam kung paano makikipagkita kay Ziman Chang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkusa ang matanda na papuntahin siya sa pintuan. Napakagandang pagkakataon iyon para sa kanya. Ang lumang bagay na ito ay nagligtas sa akin ng maraming problema. Tara sandali, nakangiting sabi ni Aaron. Kasabay nito, nalaman din ni Ziman Jin ang tungkol sa pagpunta ni Ziman Chang sa lumang bahay ni Ranyi. Bahagya niyang naramdaman na ito na ang susunod na mobile meeting ng Aaron, kaya pumunta siya sa lumang bahay kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaan. Young Master, natatakot ako na hindi tama na isulong mo ang bagay na ito. Sabi ng confidant ko kay Simon Ember. Kung mamatay si Simon Chang, ano ang problema niya? Kung hindi siya mamatay, nakikita ko ang pagkabalisa. Hindi ko kailangang mag-alala masyado. Paano ko mamimiss ang ganoong kagandang play? Sabi ni Simon. Gusto din ng puso ko na makitang lumaban si Master. Kung tutuusin, mahirap pa ring matugunan ang ganitong digmaan. Bukod dito, kung mayroon akong ilang pag-unawa sa proseso ng panonood ng digmaan, maaaring magkaroon ito ng mahalagang epekto sa kanyang pambihirang tagumpay. Dahil hindi nag-alala si Simon, hindi na niya kailangang mag-isip pa. Lumang bahay. Hindi nagtagal at lumabas ang Aaron. Nang makita ni Ziman Chang na napakabata pa ni Aaron, hindi niya maiwasang magduda sa kanyang pagkakakilanlan. Paanong ang isang lalaking karapat-dapat sa paggalang ng emperador ay napakabata? At saka, sino ba ang hindi matandang lalaki maliban sa malakas sa kaharian ng sukdulang guro? Tiningnan ni Ziman Chang ang siyam na ilaw sa paligid niya para matukoy ang kaharian ng Aaron. Ngunit ang malakas na lalaki sa Judengjing ay umiiling sa oras na ito, dahil hindi niya makita ang Aaron, at kahit na hindi niya maramdaman ang pagbabago-bago ng kapangyarihan sa katawan ni Aaron. Sa kanyang mga mata, ang Aaron ay parang isang ordinaryong tao, walang pagbabago-bago ng kapangyarihan. Sabi ng malakas na lalaki sa Judeng kay Ziman Chang. Bakas sa mukha ni Ziman Chang ang pakiramdam ng yin at cold. Isang karaniwang tao. Paanong ordinaryong tao ang may-ari ng Shengli? I'm afraid this man is just a puppet. Kailan kaya lumitaw ang iyong master? Simon Chang nagtanong Aaron, Master Han 3,000 isang mukha na gulat, kaagad at walang malasakit ngiti, sinabi, ako Han 3,000, gusto mong mahanap ang tao, ay ako, kung paano Master. Napangiti si Simon Chang, sinabi, ikaw ay isang mahinang tao, paano ka magkakaroon ng banal na kastanyas, alam kong ikaw ang kanyang papay, huwag mag-aksaya ng oras, hayaan siyang lumapit, kung hindi, ang mga tao sa bakuran na ito ngayon, ay patay na. Naramdaman ni Han Sanchen ang parehong saloobin kay Ziman Jin. Ang dalawang taong ito ay karapat-dapat na maging apo. Halos inukit sa iisang molde ang ugali ng pagmamaliit sa mga tao, maniwala ka man o hindi, si Shengli talaga ang na-auction ko. Maaari mong tanungin si Ranyi tungkol dito. Kung tungkol sa pagtrato mo sa akin bilang isang mahinang tao, bakit hindi mo hayaan na subukan niya ang aking lakas? Nakangiting sabi ni Aaron. Nang sabihin niya ang salitang ito, sinadya ni Aaron na tingnan ang Nine Lamp Realm Master sa tabi ng Ziman Chang. Mula sa pagpasok niya sa bakuran, alam ni Aaron na siya ang pinakamakapangyarihan sa gang. Madaling makita ang lakas ng malakas sa Judengjing, na nagpapakita na ang lakas ng Aaron ay hindi simple. Sumimangot ang malakas na lalaki sa Judengjing at muling tumingin kay Aaron. Malibang makita. Gayunpaman, pagkatapos ng maingat na pagmamasid at pakiramdam, hindi pa rin niya napansin ang pagbabago-bago ng kapangyarihan sa katawan ni Aaron. Kung ganoon, sabihin mo sa akin kung saan mo nakuha ang Holy Chestnut. Sabi ni Simon Chang. Sa harap ng mataas na profile ni Ziman Chang, si Han Sanchen ay hindi nagpakita ng pagbabago sa mood, dahil ang kanyang kalaban, bago siya mamatay, ay palaging mukhang mas mataas siya. Matagal nang sanay si Han Sanchen sa ganitong bagay. Siyempre, sanay na rin siya sa ganitong klase ng tao na lumuluhod sa harap niya at nagmamakaawa. Kilalang kilala na ang Shengli ay ginawa sa madilim na kagubatan. Hindi mo ba alam iyon? Tanong ni Aaron. Malamig na ngumuso si Simon Chang.
Natural na alam niya na ang madilim na kagubatan ay nagbunga ng banal na kastanyes, ngunit sa kanyang palagay, ang banal na kastanyes na nakuha ni Aaron ay wala sa madilim na kagubatan, dahil ito ang lugar kung saan ang pinakamakapangyarihang mga tao ay kwalipikadong pumunta. Sa lakas mo, makapasok ka pa ba sa madilim na kagubatan? Naiinis na sabi ni Simon Chang. Matanda, mababa ang tingin mo sa mga tao kapag sinabi mo iyon. Hindi ba ako pwedeng pumasok? Sabi ni Aaron. Bahagyang nagalit si Simon Chang. Dahil siya ang naging ulo ng pamilya ni Simon, walang nang ahas na magsalita sa kanya sa ganoong kawalang galang na tono. Alam mo ba na ang pangungusap na ito ay sapat na upang mamatay ka ng libu-libong beses? Ngayon ang iyong pagkakataon ng kaligtasan ay sabihin sa akin kung saan ko nakuha ang banal na kastanyes. Sigaw ni Simon Chang. Nasabi ko na, pero hindi ka naniniwala na may magagawa ako. Kung hindi, mas mabuting patayin mo na lang ako. Walang magawa si Aaron na ikanaway ang kanyang kamay. Namuo ang mga mata ni Simon Chang at sinabing, sa tingin mo ba hindi kita dare na patayin? Magsaya ka at hayaan mo siyang gawin ito. Itinuro ni Aaron ang malakas na tao sa siyam na kaharian ng lampara at sinabi. Para sa ibang mga tagapaglingkod, ang Aaron ay walang interes. Kapag nakipag-away siya sa malakas ng Judengjing makakadama siya ng kasiyahan at pagnanasa. Hahaha, ang galing mo talaga pumili ng tao. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, humagalpak ng tawa si Simon Chang. Sa kanyang opinyon, ang pagpili ni Aaron ay napaka-idiotic na hiniling niya sa kanyang pinakamalakas na tao na gawin ito. Hindi ba death wish iyon? Young man, you will pay for your words. Alam mo ba kung ano siya? Sabi ni Simon Chang na nakangisi. Judengjing, mali ba ako? Sabi ni Aaron. Kita mo, medyo nagulat si Simon Chang. Paano niya makikita na siya ang siyam na kaharian ng lampara? Ang kakayahang ito ng pagkilala sa siyam na kaharian ng lampara sa isang sulyap ay makakamit lamang ng isang malakas na tao sa sukdulang kaharian ng guro. Pinag-isipang mabuti ni Simon Chang, paano siya magiging pinakamahusay na guro. Siguradong sinadya niyang nagtanong tungkol sa impormasyon ng pamilya Simon, kaya alam niya ang tungkol dito. Sa oras na ito, isang biglang boses ang tumunog. Gusto mo bang lumaban o hindi? Naghihintay pa rin akong manood. Naupo si Feilinger sa dingding, ibinababayo ang kanyang mga paa, ang kanyang baba sa kanyang mga kamay, ang kanyang mukha ay boring, at siya ay tila naiinip. Nang makita ng siyam na lampara ang hitsura ni Feilinger, nagulat siya. Furlingson, paano ito nahuhulog? Paano siya nandito? At sa oras na ito, biglang lumitaw ang boses ni Feilinger sa isip ni Judengjing, kung maglakas loob kang ilantad ang aking pagkakakilanlan, ngayon ang iyong kamatayan. Ang malakas na lalaki sa Judengjing ay bumuhos sa malamig na pawis sa kanyang likod. Sa pagharap sa mga salita ng isang malakas na tao sa Jizhijing, hindi siya nang ahas na pabayaan ang mga ito, dahil sinabi ni Feilingsheng na kung gusto niyang mamatay, hindi na siya mabubuhay. Bakit hindi mo ako ipaglaban? Sinabi ni Aaron kay Feilinger. Feilinger waved his hand and said, I can't fight. I'm just a spectator. Little girl, I advise you to get out of here. Kung sinaktan ng mga tauhan ko ang inosente, hindi ko sila mapipigilan. Sabi ni Simon Chang kay Feilinger. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang malakas na lalaki sa Judengjing ay pinagpapawisan kahit sa kanyang noo. Sa korte ng imperial, sino ang nang-ahas na magsalita kay Feilingsheng ng ganito, hindi ba ito para sa kamatayan? Napakunot ng noo si Feilinger at nagpakita ng kawalang kasiyahan sa mga salita ni Simon Chang, ngunit hindi siya gumawa ng anumang mahalagang hakbang. Pagkatapos ng lahat, dumating siya upang makita ang kaguluhan. Malamang na mamatay si Simon Chang sa mga kamay ni Aaron, kaya hindi na niya kailangang gawin ito. Sa oras na ito, dumating din si Simon Jin. Tiningnan niya ang Aaron, na may halatang pag-asa sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang digmaan sa pagitan ng Aaron at Simon Chang ay sumiklab ng napakabilis, ngunit ito ay isang magandang bagay para kay Simon Jin. Kung mas maagang namatay si Simon Chang, mas mabilis niyang makukuha ang posisyon ng Patriarch. Anong ginagawa mo dito? Para sa paglitaw ng Simon Ember, si Simon Chang ay labis na hindi nasisiyahan. Lolo, kung kaya mo, kukunin ko ang katawan para sa iyo. Yumuko si Simon Jin, sobrang respeto pa rin ang ugali niya, pero sobrang walang galang ang sinabi niya.
Ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na magpakita ng ganoong saloobin sa harap ni Zimenchang ay hindi dahil sa labis na pananalig ni Zimenjin sa Aaron, ngunit dahil pagkatapos ng araw na ito, kung hindi mamatay si Zimenchang, wala siyang halaga. Sa halip na maging isang walang kakayahan na tao habang buhay, mas handang ipakita ni Zimenjin ang kanyang malakas na panig, dahil pagkatapos ng araw na ito, maaaring hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon. Gusto mo ba akong mamatay? Si Zimenchang ay tumingin kay Zimenjin nang hindi inaasahan at nagtanong, pumunta si Lolo sa Fengshan City upang manalo ng Shengli para sa akin, ngunit ngayon, hindi mo ba gustong angkinan ito? Sa kasong ito, natural na umaasa akong mamatay ka. Kung hindi, paano ko kukunin ang posisyon ng patriarch na si Sed Simon? Nagsimulang tumawa si Simon Chang at sinabing, karapat-dapat na maging miyembro ng aming pamilyang Simon. Sigurado ako na mayroon kang lakas ng loob at pananaw. Sayang at hindi mo ito magagawa. Gustong hilingin kay G. Han na gawin ang kanyang makakaya. Ako ang magiging pinuno ng angkan. Susundin ng pamilya Ziman ang mga utos mo. Ikinulong ni Zimenjin ang kanyang mga kamay at magalang na yumuko patungo sa Aaron. Tumanggo si Fei Linger sa dingding. Sobrang na-appreciate niya ang matapang na binata ni Zimenjin. Ganito rin ang Aaron. Hindi nag-iwan ng paraan si Zimenjin para sa kanyang sarili. Napakahalaga ng ganitong uri ng lakas ng loob. Kung ikukumpara sa mahiyain na si Huang Xiaoyong, ito ay lubos na naiiba. Ito ang taong talagang makakamit ang mga dakilang bagay. Sa kasamaang palad, kahit na ang gayong tao ay maging isang puppet, imposible para sa kanya na makakuha ng tunay na tiwala, dahil kung mas ambisyoso siya, mas mahirap siyang kontrolin, pakiusap, matanda. Sabi ni Aaron sa malakas na lalaki sa Judengjing. Kung dati, napaka-confident niyang haharapin ang Aaron, pero ngayon, hindi maipaliwanag ang lamig ng puso niya. Anong uri ng tao ang karapat-dapat sa pagbisita ni Filingsheng? Kung kaya niyang sugpuin ang Aaron sa kanyang kaharian, kung gayon ang laban na ito ay hindi kailanman magdudulot ng pag-aalala ni Filingsheng. Ngayon na lumitaw ang Filingsheng, sapat na upang ipakita na ang Aaron ay may mahusay na lakas. Isipin dito, siyam na ilaw na malakas ang biglang humarap na parang abo. Hindi niya makita ang kaharian, ano ang ibig sabihin nito? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!